Morning everyone, happy Monday. So galing ko ako sa school ng anak namin. Nag-physical kasi si daddy ay working. So morning shift siya. So kailangan ako ang maghahatid. Then later magsusundo kasi bukas pa ang aking part-time. So ang magsusundo naman at maghatid is yung brother-in-law ko. And then ako ang susundo kasi 1 o'clock naman yung aking labas. So 5 hours ako tomorrow, para sa Thursday ay 4 hours na lang. So yun lang yung aking part-time guys. It's 9 hours per week. So depende sa week na usually is 4, di ba? Or 3.5. So depende lang yun. Nasa 360 to 400 yung aking sahod. And then ihiwalay ko na yung aking panghulog sa aking Kaiser 3-in-1 savings program kasi yung importante guys na magkaroon tayo ng savings and investment. At the same time, number 1 is healthcare, kasi paano pag nagkasakit ka tapos nagbakasyon ka, or ako sa Pilipinas, tapos at least ang Kaiser na bahala sa akin, diba? So napakamali talaga na tayo yung mga breadwinner or OFW tayo na wala tayong binayad sa ating sarili, kasi pagdating ng panahon, hindi na tayo habang panahon ay malakas, may trabaho or income. So baliwala lang yung ating malaking sweldo every month. So yung iba nagsusweldo ng 100 plus, wow, sana all, diba? Pero na-realize ko, kapag ikaw ay financially educated, meron kang pagpapaglaanan ng iyong sahod, diba? Kahit gaano kaliit yon, diba? Pero kasi pag matanda na, siyempre malaki yung premium niya. So habang bata pa kayo or may income kayo ngayon, dapat paglaanan niyo po yung sarili niyo, especially healthcare. Kasi kung ang healthcare o wala kayong healthcare, pag uwi sa Pilipinas, tayo, hindi natin alam na nagkakasakit tayo, ma-hospitalize tayo, di ba? Bibili ng mga gamot. So ano tayo pag OFW tayo, may pera nga ngayon, tapos in the future mauubos lang. Katulad ko ay 11 years ako nag-OFW. Sa Taiwan 9 years, and then sa Hong Kong is 2 years. Pero pagdating ko ng 40s, kasi hindi na ako nag-abroad kasi syempre wala na overage na ako. So hindi na ako nag-abroad ulit. So wala akong sinave sa sarili ko. Although may pera pagdating ng Pilipinas, kasi meron kang sa company may savings pa. Pero nauubos niya at nauubos kasi wala kang pinaglaan or walang nag-generate ng income sa sinave mo. So kuha ka lang ng kuha ka ng kuha, walang papasok, di ba? So lesson learned na kayo ay mga bata pa, dapat meron kayong paglalaan. So si Kaiser 3-in-1 savings plan guys, meron ka ng healthcare. Number 1, healthcare, and then free medical and check-up yan kapag hula ng at least 1 year. So syempre magagamit mo yun pag uwi mo, hindi mo gamit ito. Pero kapag kukunin mo na, pag nag-mature na yung plan mo, so pag uwi mo, kunin mo na doon sa office. So maraming mga details na kailangan malaman bago mag-jump in sa mga ganitong sitwasyon, no? So kung gusto ninyo malaman ang buong detalye, ay mag-PM kayo sa akin. And then may mga Zoom meeting every day. Merong basta Philippine time usually 8:30 at saka umaga. So gusto ko mag-walking lang. I-share ko lang sa inyo na nakapag-ipon na pala ako sa Kaiser na 95,000 pesos. Diba? 95,000 pesos na yun is, kapag hindi mo ipon, ano siya, wala. Parang bula lang, na nawala lang. Yung saan na yung sweldo mo na kagkalaki ng sahod mo, diba? Tapos pag nagkasakit tayo,
maalala mo yung mga nakaraan na dapat pala nag-save at nag-invest tayo lalo sa healthcare kasi kapag nagkasakit ang isang tao, kahit mayaman ka pa, kahit marami kang investment, may nabili ka, mga lupa at bahay, ganyan. Pero pag once na magkasakit ang tao, ay isang click lang talaga. Di ba? So, kapag wala kang enough na pang-hospital sa'yo, so, anong way. So, ibebenta mo ng palugi ang iyong mga investment. So, maraming nag-post siya na kakapagawa pa ng bahay ay nagkaroon ng cake. Tapos walang bayad sa hospitalization kasi walang healthcare. So, meron sa government, of course, meron silang naitutulong, pero hindi lahat na ibigay sa iyo kasi maraming nangangailangan. So, it's better na meron kang private policy para hindi ka na pipila, hindi ka na, alam mo yun. Pero kung talagang, wala ka pa ngayon, pwede mo siya pag-ipunan 3 to 6 months na sahod, tapos tsaka ka na mag-join sa mga bata na malaki ang sahod, diba? Napunta lang sa mga shopping. Okay lang mag-shopping, sasayin mo din yun. Pero, ang advice ko lang na dapat isipin nyo ang future kasi pag tumanda tayo tapos wala tayong enough savings, saan tayo kukuha, saan tayo pambili ng mga basic needs natin, pambayad ng ilaw, ng tubig, di ba? Kumakain pa tayo pag nag-retire tayo. So, it's better na right now take action ka, but kailangan mo talaga mag-attend kasi hindi naman ako mismo magsasabi na, mag-attend ka na, mag-file ka na, or ganyan, mag-join ka na hindi mo naiintindihan. So, dapat naiintindihan mo. O, diba? Ang haba na ng aking paliwanag. Naka 7 minutes na ako walking. Pero okay lang yun. Babalik ako doon, banda. Then, uwi na ako kasi mag-study pa ako ng aking exam for July. So, wish me luck. Good luck to us, Anna pala. Akala ko hindi malamig guys, pero malamig pala. So, pupunta ako doon banda para mag-vlog. Sabi ka nasa taliwalas kalsada. So, ayan. Ito yung panahon ngayon dito sa Gihon. Sunny pero it's cold. Pero hindi kagaya sa ibang bansa talaga na like America, Canada, o Sweden is really nag-negative sila. Dito hindi ko pa narasan or nag-snow yung lugar namin. So bye everyone! So ganun lang po ang aking vlog for today. Bye bye!